Mag-ingat si Karim Khan. Mag-ingat ang mga judges ng ICC dahil I am sure ang Russia nagmamasid at tinitignan kung sinong po pwede lang madukot ng tuluyan ng masentensyahan sa Russia. At kapag yan ang nangyari, ICC, kasalanan nyo yan. Kasi nung kaso ni Tatay Digong na kinidnap, hindi naman kayo umalma. Darating at darating ang araw, kikidnapin ng Russia yung prosecutor at mga judges na yan. Ang sasabihin nila, o ano ngayon, aangal kayo, si Digong Duterte nung kinidnap, nagbulag-bulaga naman kayo sa pagkikidnap. O paano kayo ngayon madidinig ng hukuman ng Russia na mali ang pagkikidnap sa inyo? Pero meron pa hong panahon at meron pang pagkakataon para sa mga West. Yan ay palayain si Tatay Digong dahil mali nga ang kidnapping. At dahil mali ang kidnapping, hindi na dapat magpatuloy ang paglilitis sa kanya dahil yung pangingidnap ay dahilan na nawalan ng jurisdiction ang ICC. Breaking news mga kaibigan, ICC bilang na ang araw. ICC judge nahihirapan na. Hindi na po nila kinakaya mga kaibigan ang nangyayari po sa International Criminal Court sa The Hague dahil po sa mga sanction at syempre mga kaibigan ang banta ng Russia sa mga judges at mga prosecutors po na talagang nakahanda na po para sila po'y bitbitin at sila po'y aarestuhin mga kaibigan. At sabi nga ni Attorney Harroque, hindi malayo na ang mangyayari po sa mga judges at sa mga prosecutor ng ICC ay matutulad po, no, magagaya po sa ginawa nila kay Tatay Digong. Ano bang ginawa nila kay Tatay Digong? Kinidnap po nila mga kaibigan na wala pong nagawa, no? Kumbaga, dinala nila sa The Hague at dinala nila sa ICC at ito namang ICC, tinanggap naman nila. Alam naman nilang walang jurisdiction. Alam naman nila na wala pong hindi po dumaan sa due process at wala pong tamang pagproseso sa kanyang kaso. Pero ito namang ICC, bakit po nila tinanggap si Tatay Digong? Kaya wag sila magreklamo. Kasi ang sinabi po ni Attorney Harroque mga kaibigan, hindi malayo na gagawin din sa kanila yan. Karma-karma lang yan, ha? Karma-karma lang yan. May araw din kayo. Kaya ito po, kinakabahan na po. Ha? Natatakot na po ang mga judges at ang mga prosecutors. Kaya nga, unti-unti na po sila nag-iisip na mukha siguro nga magbibitiw na po sila sa pwesto mga kaibigan dahil baka mamaya, bigla-bigla na lang silang dadamputin ng mga Russian authorities. Kasi hindi natin alam, baka yung mga spy dyan, andyan lang yan sa paligid-ligid, di ba? Umiikot-ikot lang yung mga spy ng mga Russian dyan, no? Or mga Russian spies. Baka maya, andyan lang yan sa mga gilid-gilid. At magugulat na lang sila mga kaibigan, bigla na lang sila papasukin sa kanilang lugar. At yun na nga, aarestuhin na po sila mga kaibigan at dadalhin na po sila doon sa Russia. At hindi lang yan, ha? Dahil itong sanction po, no? Itong sanctions po ng ICC mga kaibigan, ito po ang magpapapalaya sa ating former President Duterte. Kasi ang sabi ni Attorney Harroque, ang pinakasolusyon para hindi na po kayo matatakot at hindi na kayo mag-iisip, ha? Kayo dyan, mga judges, mga prosecutors, ang pinakamagandang solusyon dyan ay pakawalan nyo na si Tatay Digong at syempre guys, i-absuelto nyo na, di ba? Huwag nyo nang patagalin, i-absuelto nyo na kasi alam naman alam na ng lahat na wala naman talagang tamang proseso. Sabi nga nila, dahil po sa kawalan ng jurisdiction na ginawa nila sa Pilipinas, yun, nagalit po ang ibang mga miyembro ng ICC. Ibig sabihin, wala pala talaga kayong kumbaga guys, ang ginawa nila kay Tatay Digong na walang jurisdiction, ito po'y nagbigay po ng malaking issue. Kaya yung ibang mga miyembro ng ICC mga kaibigan ay kumalas na rin. Ibig sabihin, kung kaya pa nilang gawin sa Pilipinas yun kahit walang jurisdiction, ibig sabihin guys, baka mamaya kaya din nilang gawin sa iba nilang mga miyembro. So natatakot na po sila mga kaibigan. Pati yung mga iba pang mga superpower po na mga bansa ay talagang binigyan na po sila ng ultimatum. Nako! Ha? Deadline.
Oh, mag-isip-isip na kayo ICC dahil baka next year nako, baka magpapaalam na po ang ICC mga kaibigan. Baka tuluyan na po sila magsara dahil po sa ginawa nila kay Tatay Digong. Fair enough, no? Sa atin po mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo guys, palagi po natin itong sinasabi paulit-ulit, no, na magdasal lang po tayo, prayers. Ito na yun eh. Ito na yung mga dasal natin. Ha? Unti-unti na po tayong pinapakinggan ng Panginoon na hindi man lang po tayo, ha? Kumbaga guys, wala naman tayong kapangyarihan eh. Wala naman tayong authority para magsalita or diktahan ang ICC dahil wala naman makikinig sa atin. Pero dahil po sa mga dasal natin mga kaibigan ay talagang ito po nagbunga na po. Ang sabi po ni Attorney Harry Roque, itong mga judges, itong mga prosecutor po mga kaibigan ay natatakot na po sila. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin dito mga kaibigan na natatakot na sila? Ibig sabihin, natatakot na silang lumabas, natatakot na silang maggala-gala kasi baka mamaya bigla-bigla na lang po silang dadamputin. O, di ba? So, naalaala nyo mga kaibigan kung ginawa nila kay Tatay Digong? O, di ba? Pagdating na Tatay Digong na galing Hong Kong, sinalubong kaagad nila sa airport. At yun na nga, hinuli na kaagad siya. Wala man lang pumunta kahit isa sa mga Supreme Court. Di ba? Binasahan siya ng warrant of arrest sa cellphone pa. Sus, grabe talaga. Bastusan mga kaibigan ang ginawa nila. Kaya po mga kaibigan, syempre guys, magiging panalo po dito si Tatay Digong, di ba? Sabi nga nila, at the end of the day, ang panalo pa rin ang mga Duterte. Di ba? Gawin nyo lahat. Gawin nyo lahat ng gusto nyo gawin. Dahil ito na po ang katapusan ninyo. Matatapos na po itong ang araw ng mga ICC mga sabi nga dito ICC bilang na ang araw ninyo. Ha? Bilang na ang araw ninyo. Mga ICC judge nahihirapan na po mga kaibigan, hindi na po talaga nila kaya. Ha? Ang dami na pong nagreklamo mga kaibigan. Kaya po relax lang po kayo dyan, ha? Stay put lang po kayo mga kaibigan at patuloy lang po ang ating pagdarasal dahil next year po maganda po ang mangyayari sa atin. So, mamaya pag-usapan po natin ito dahil meron pong pahayag din si Attorney Harry Roque. Kailangan niyo po itong malaman mga kaibigan para mabigyan po kayo ng pag-asa. Kasi hindi pa huli ang lahat eh. Sa mga nangyayari ngayon sa ICC mga kaibigan, ito po ang result sa kawalan ng jurisdiction na ginawa ng ICC sa Pilipinas. Ito na yung result guys mga kaibigan. Nagbunga na siya. Nakarma na sila. Dahil alam naman nila yan. Hindi naman sila mga BOBO. Hindi naman sila mga TAN-GA. Meron sila mga utak. Dahil sila ay mga abogado, mga international lawyer, mga magagaling, mga expert. Pero bakit hinayaan na damputin at kidnapin si PRRD at dalhin sa The Hague at yun, tinanggapan nila. Ngayon, dahil tinanggap nyo si PRRD, dahil syempre guys, kaya nila tinanggap yan kasi wala na po silang kliyente. Si Pangulong Duterte na lang po mga kaibigan ang pinaka-trophy, di ba? Sabi nga, trophy. Para maniwala pa yung mga ibang membro po ng ICC. Pero huwag kayong mag-alala guys, dahil mabait ang Diyos. Meron po tayong Panginoon mga kaibigan. Hindi siya papayag na lapastanganin lang po nila si Tatay Digong ng ganyan-ganyan lang. Darating ang panahon at darating ang araw na magsasarap po sila mga kaibigan at ma-vindicated po ang ating former President Duterte. Ayan po mga kaibigan, no? So ngayon mga kaibigan, puntahan naman natin itong mga judges ng ICC. Natatakot po sila mga kaibigan sa mga Russian. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Harry Roque po. So kapag ang Russia ay nagpadala ng isang team ng private jet at kinidnap yung mga West na yan at mga prosecutors at liniti sila sa Russia, o anong sasabihin nila? Violation of due process rights. Bakit si Tatay Digong? Si Tatay Digong kinidnap. Bakit sila? Sa ICC itself, hindi nila dinidismiss. Dahil illegal ang pagkakakidnap. Hindi malang sumunod sa Rome Statute. O, sila ba ngayon ay makakareklamo sa hukumang Rusya kapag sinabi nila na kinidnap kami at dapat i-declare na illegal ang pagkikidnap sa amin dahil ito'y labag sa aming due process rights? Ang sasabihin lang ng Russian court, mga julol,
Kinidnap nyo nga yung Tatay Digong, yung Duterte na kaibigan ng Russia. Alam na alam nyo kinidnap, hindi nyo hinarap sa lokal na hukuman. Tapos ngayon kayo, magrereklamo kayo. So sa madaling salita, dapat patas. Kung Amerika ang gagawa niyan, kung Israel ang gagawa niyan, dapat pwede rin gawin ng Russia, di ba? Yung instrument of withdrawal sa pangalawang taon na nga. Kaya sinasabi natin na hindi na po pwede na magsimula ng preliminary investigation sa panahon na hindi na miyembrong Pilipinas ang ICC. So yung galit natin na mga tumututol sa jurisdiction ng ICC dahil wala na talaga, dahil bumitiw na nga tayo, ay kaparehong galit ng mga Ruso. Dahil yung galit nila, ni minsan naman, hindi nga sila naging miyembro ng ICC, bakit aarestuhin ang kanilang presidente? Sino yung prosecutor at sino yung mga huwes na yan para magpa-aresto? At itaga nyo yan sa bato. Darating at darating ang araw, kikidnapin ng Russia yung prosecutor at mga judges na yatang sasabihin nila, o ano ngayon, aangal kayo, si Digong Duterte nung kinidnap, nagbulag-bulaga naman kayo sa pagkikidnap. O paano kayo ngayon madidinig ng hukuman ng Russia na mali ang pagkikidnap sa inyo? Pero meron pa akong panahon at meron pang pagkakataon para sa mga West na magkaroon at least ng moral standing na questioning ang Russia kung sila'y dudukutin. Yan ay palayain si Tatay Digong dahil mali nga ang kidnapping. At dahil mali ang kidnapping, hindi na dapat magpatuloy ang paglilitis sa kanya dahil yung pangingidnap ay dahilan na nawalan ng jurisdiction ang ICC. Ayan po mga kaibigan, tungpak po, no? Spot on po itong pahayag ni Attorney Harry Roque. Talagang tamang-tama po, agree talaga ako. Dahil po sa kawalang jurisdiction po na ginawa ng ICC sa Pilipinas sa pagdukot kay former President Duterte sa pagkakulong niya sa ICC, ay talagang nagkaroon po ito ng boomerang effect. Ibig sabihin guys, boomerang, bumanda sa kanila lahat. Lahat ng ginagawa nila ngayon kay Pangulong Duterte po mga kaibigan ay bumalik po sa kanila. Dahil wala nga jurisdiction eh. Nakita tuloy ng mga miyembro na ito pong ICC mga kaibigan ay talagang ano po sila, no? Wala po silang tamang proseso, wala po silang checks and balances, lacking of checks and balances. So natatakot tuloy yung mga miyembro nila mga kaibigan. Kaya po talagang bilang na ang araw ng ICC judges at nahihirapan na po ang mga judges guys. Nahihirapan na po sila sa sitwasyon nila.